Ang kwento ni Lucas sa kanyang pagkatao. Maikling kwento. Si Lucas ay isang binatang lumaki sa isang payak na pamayanan sa gilid ng bundok. Simula pagkabata, palagi na siyang tinatanong kung sino ba talaga siya, hindi lamang bilang anak, estudyante, o kaibigan, kundi bilang isang individual na may sariling mga paniniwala, pangarap, at kakayahan. Ngunit para kay Lucas, ang sagot ay hindi ganoon kadali. Tahimik si Lucas, mapagmasid, at mahilig magtanong sa sarili. Bakit ako naiiba sa kanila? Bakit iba ang mga gusto ko sa gusto ng karamihan? Lumaki siya sa isang lugar kung saan may inaasahang halma ng pagkatao, ang lalaki ay matapang, hindi umiiyak, malakas, at palaban. Ngunit si Lucas ay maramdamin, malikhain, at mas gustong magsulat kaysa makipagbuno. Dahil dito, madalas siyang hindi maintindihan ng iba, at lalo niyang ikinubli ang tunay na sarili. Hanggang sa isang araw, may dumating na bagong guro sa kanilang paaralan, si Ginoong Reyes, isang guro sa Pilipino na mahilig magpabasa ng mga tula, sanaysay, at kwentong may malalalim na tema ng pagkatao. Isang proyekto ang ibinigay nito, isulat ang inyong tunay na sarili, hindi ang nakikita ng iba, kundi ang nais niyong makita sa salamin. Nag-alinlangan si Lucas, ngunit ito ang naging simula ng kanyang pagtuklas. Sa kanyang isinulat, inamin niya ang takot niyang mahusgahan, ang pagkalito niya sa kanyang damdamin, at ang kagustuhan niyang tanggapin ang sarili kahit hindi siya akma sa inaasahan ng lipunan. Ang kanyang sanaysay ay naging salamin ng isang taong unti-unting lumalaban para sa sariling pagkilala. Laking gulat niya nang pinuri ito ni Ginoong Reyes at pinabasa pa sa harap ng klase. Sa unang pagkakataon, narinig ni Lucas ang sarili niyang tinig, hindi bilang isang tahimik na batang sumusunod lang, kundi bilang isang taong may laman, may damdamin, at may boses. Mula noon, hindi naging madali ang lahat, ngunit nagsimula na si Lucas sa paglalakbay ng pagtanggap sa kanyang pagkatao. Hindi niya na kailangang ikubli ang tunay na sarili. Sa halip, ipinagmamalaki niya ang kanyang pagiging totoo, isang taong hindi perpekto, ngunit totoo sa sarili. Tema, pagtuklas sa sarili, pagtanggap, at lakas ng loob na maging totoo sa sariling pagkatao. Posibleng aral, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili. Hindi natin kailangang umangkop sa inaasahan ng iba kung ito'y taliwa sa ating pagkatao. Kung gusto mo na mas mahaba, may dialogo, o mas literary ang estilo, pwede ko rin baguhin. Gusto mo bang gawing nobela o talambuhay ang kwento ni Lucas? Huwag kalimutang i-like, i-follow, at i-share ang aming page para updated ka sa mga bago naming posts at updates. Yun lamang po for today's video. Maraming salamat.